Kamusta na nga po mga master at narito tayong muli upang ipagpatuloy na gisahin ang panibagong web novel, manhwa at anime series ng taong 2024. At ito nga po ang chapter 19 at 20 ng solo leveling. Kaya't atin na nga pong kagad umpisahan. Makaraang nakalabas na nga ng ospital etong si Sung Jinwoo at kasalukuyang nag-iba na ang pisikal na kaanyuan ay kagad nga itong sumapak sa isang panibagong trabaho na sa ngayon ay sumama nga sa pag-raid ng isang C-rank dungeon. Kasama itong iba pang mga hunters, kabilang na dito etong nangangalang Yoo Jin-ho na isang D-rank hunter. Nang kanilang ma-check na nga ang lahat ng kanilang mga kagamitan, ay nagsimula na nga ang lahat na pumasok sa pinto nito sa pangunguna nitong hunter na nangangalang Hwang Dong-suk. Nakapwa na puna ang katahimikan sa kapaligiran, gayon din ang kawalan ng mga taong nagtatrabaho sa naturang construction site. Ayon naman kay Yoo Jin-ho, na 2 linggo pa nga lamang ang nakakalipas nung itakas ng boss ng mga nagtatrabaho ang nagkakahalagang 9 na milyong won at nagtago sa ibang bansa. Habang sa naturang payag ay ipinakitang wala namang pake etong si Sung Jinwoo. Nag-alok pa nga ito ng tulong sa pagbubuhat ng mga kagamitan dito kay Sung Jinwoo na agaran naman itong tinanggihan. Dahil nga napuna niyang mas tumaas na ang kaniyang pisikal na lakas na tinataglay, kaya't baliwala lamang ang pagbubuhat ng ganitong mga bagay. Natanong pa nga niya etong si Yoo Jin-ho kung literal na ganoon siya kadaldal. Pahayag naman itong naturang binata na sa totoo lamang ay walang pumapansin sa kaniya at nais makipag-usap, kaya't humingi na lamang siya ng paumanhin sapagkat para nga daw sa kaniya ang ganitong klase ng trabaho ay isa lamang libangan. Nalubang hindi nagustuhan itong si Sung Jinwoo dahil malamang araw na nasasabi niya lamang ito sapagkat may ginto siyang kutsara sa bibig. Pagkaraan ay narating na nila ang tarangkahan ng pinto papunta sa ibang dimensyon. Ngunit agad nilang napuna ang laki nitong tinataglay na higit pa sa kanilang inaasahan. Kung kaya't ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang magduda sa pagpapasya at ranggong itinalaga ng kanilang guild. Maging etong si Yoo Jin-ho ay kabado, kaya't natanong siya nitong si Sung Jinwoo kung iyon pa nga lamang marahil ang unang beses niyang sumama sa pagsasagawa ng ganong klase ng trabaho. Pahayag nga niyang totoong malaking faktor ang pagtingin at sukat sa laki ng pinto patungo sa ibang dimensyon. Ngunit di hamak na mas mahalaga ang sukat ng bumabalot at dumadaloy na mahika sa loob ng naturang pinto. Doon nga raw pinakabinabase ng mga guild ang ranggo ng naturang dungeon. Ang mga malalaking guild nga raw ang kumukuha ng trabaho para sa mga mas matataas pa sa B-rank na pinto. Samantalang ang maliliit na guild naman ang sa mga C-rank pababa na hindi ganoon lubos kadelikado. Kahit nga etong si Sung Jinwoo ay aminadong iyon pa lamang ang unang beses na sasama siya sa ganoong klase ng pinto. Etong si Hwang Dong-suk na tumatayong kanilang leader ang nagboluntaryong ang unang pumasok habang nagsipaghanda na rin ang lahat. Kasama na dito etong si Yoo Jin-ho na lubang mamahalin ang mga kagamitang daladala. Maging etong iba pa nga nilang kasamahan ay napuna nitong naturang binata na handa at nagtataglay ng mga kagamitang kinakailangan. Nataliwas kung ikukumpara sa mga grupo ng hunter na nagsasagawa ng D-rank dungeon na kaniyang nasasamahan. Pagpasok nga nila ay kaagad bumungad ang kadilimang bumabalot sa buong paligid. Kaya't inatasan itong si Hwang Dong-suk ang isa pa nilang kasamahan na nangangalang Gyu-hwan na lumikha ng liwanag. Kung kaya't ginamit ito ang kaniyang kapangyarihan na lumikha ng maliit na bola ng liwanag at kanilang nakita ang iba't ibang mga yungib patungo sa iba't ibang direksyon. Napuna nilang wala maski isang halimaw ang kasalukuyang nasa kanilang harapan. Kung kaya't makikita nating labis na nag-concentrate etong binatang si Sung Jinwoo at ginamit ang talas ng kaniyang pandinig. Payag nga niyang kung ang lugar na iyon ay di nangangailangan ng liwanag ay nangangahulugan lamang na sanay na sa dilim ang mga halimaw na naroroon. Hindi nga raw ibig sabihin na wala silang nakikita ay wala talagang halimaw sa loob nito. Napakadala nga daw ang bilang ng mga ganoong nilalang na hindi umaasa sa liwanag. Subalit kung may angking talino ang mga ito, ay malamang na hindi sila umaasa lamang sa kanilang paningin at kumikilos ng isang grupong naninirahan sa dilim. Nakapwa kapag nakakita ng liwanag, ay kanila itong agarang inaatake. At dahil nga sa pagtaas ng level ng abilidad nitong si Sung Jinwoo, ay kaniyang natukoy ang mga klase ng mga halimaw na naroroon. Batay lamang sa mga tunog ng kaluskos ng mga ito. Sila nga daw ay mga insect type mga master. Naging alisto naman ang lahat at naghanda sa mga posibleng pag-atake ng mga ito. Subalit ang malaki nilang problema ay ang kadilimang bumabalot sa buong paligid. Gayon din
ay di nila matukoy kung saan ang mga ito magpapakita. Ngunit ibahin natin syempre etong si Sung Jin-woo na nawikang sa itaas nga raw nila. Kasabay ng pag-focus ng kanilang atensyon sa naturang bahagi ay ang paglabas naman ng napakaraming bilang ng mga matang mabilis na tinatahak ang kanilang direksyon. Ginamit kaagad nitong si Gyuwan ang kaniyang mahika at tinusta ang ilan sa mga naunang insektong naroroon. Etong si Wang Dong-suk naman ay inihanda ang kaniyang kalasag upang magbigay ng suporta sa mga kasamahan niyang nakikipaglaban. Napahanga naman itong si Sung Jin-woo sa ipinapamalas na teamwork ng mga sirang hunters. Sa ganitong klaseng araw ng pagkilos, ay talagang masasabing marahil ay di na nga nila kinakailangan pang magsama ng healer sa kanilang grupo, na isasagawa nga raw ng maayos nitong si Wang Dong-suk ang kaniyang tungkuling protektahan ang kaniyang mga kasamahan, habang ang mga damage dealer naman ay nakasynchronize ang timing sa kaniya. Makikita nga raw sa bawat kanilang pagkilos na kilala nila ang bawat isa. Ngunit isa pa sa kaniyang napuna sa naturang grupo na dahil nga wala silang healer na kasama, kung kaya't ang kanilang mga pagkilos ay puno ng karahasan sa pakikipaglaban at nagpapakita din di umano ng matinding malisya. Samantalang kahit nga daw nabibilang sa dirang hunter itong si Yoo Jin-woo at wala pa rin karanasan pagdating sa ganong klase ng dungeon, ay nagagawa pa rin itong makipaglaban ng maayos buwat sa tulong ng mga magaganda nitong kagamitan. Pinuri niya ang lahat habang may isa sa mga insekto ang palihim na umatake mula sa kanyang tagilirang bahagi. Ngunit madali lamang din niya itong naidispatsa at kasabay na nawikang medyo nakakadismaya daw lamang. Nang kanila nangang makumpirma na wala nang natitira sa mga insekto sa kanilang lokasyon, ay mas minabuti na ng grupo ni Wang Dong-suk na kanila na nga daw munang ilalabas ang mga naturang insekto at kukolektahin ang kanilang mga magic crystal na aniya ay hahatiin nila sa Siam. Kasalukuyan nga ditong masayang nagsasagawa ng pagkolekta ng mga naturang bagay etong kanilang iba pang kasamahan. Habang dito ay nausisan nitong si Wang Dong-suk etong si Jin-woo kung papaano niya natukoy na ang mga naturang halimaw nga daw ay magmumula sa itaas nilang bahagi. Simpleng sagot naman itong naturang binata na tanging kaniya lamang daw itong nadama. Nakapapinuri naman ito at nagpasalamat. Dagdag pa nga niyang na mas mainam nga daw na huwag na lamang niya masyadong pagtuunan ng pansin ang mga simpleng bagay na lubos niyang di maunawaan. Pagkatapos ay tinawag naman siya nitong hunter na si Gyuwan hinggil sa kakaibang bagay na kaniyang napuna. Sapagkat ang ilan nga daw sa mga labi ng mga insektong naroroon ay naiiba ang klase ng sugat na natamo at malayo ito sa klase ng mga pinsalang dulot ng kanilang mahika at anumang sandata. Malamang nga daw na nagkaroon ng pagtatalo-talo ang mga ito at marahil ay dahil na rin sa kanilang mga teritoryo. Hindi nga raw madalas ang ganong klase ng mga senaryo, kung kaya't posible din na ang talagang tunay na salarin sa naturang pangyayari ay walang iba kundi ang tumatayong boss ng naturang dungeon. Makikita nga ang kakaibang kinang ng mga mata nitong si Wang Dong-suk at ngumiting ipinahayag na nangangahulugan nga daw itong pera, habang nabahala naman itong si Sung Jin-woo sa kakaibang aura na kanilang ipinapakita mga master. At dahil nga sa kaniyang nadama, ay natanong niya etong si Yoo Jin-woo na hindi ba't ang kaniyang espada at kalasag na pagmamay-ari ay mamahalin kung hindi siya nagkakamali. Nakagad din namang kinumpirma nitong kaniyang kasamahan. Dito nga ay nagbigay ng isang munting paalala etong si Jin-woo na huwag siyang maging kampante at palaging maging alisto, sapagkat nakakadama siya na posibleng may hindi magandang mangyari sa kanila. Pagkatapos ay pinaliwanag nga sa atin na hindi pare-pareho ang lawak na sinasaklaw ng isang dungeon at hindi ang laki nito ang nagiging basihan ng kanilang ranggo. May ilan nga daw na sitwasyon na halos tumatagal ng 12 linggo bago tuluyang magalugad ang buong nasasakupan nito, habang kung minsan naman ay ilang oras lamang ang kinakailangan at kagad na posibleng makumpronta na ang tumatayong boss dito. Ang kanilang kasalukuyang dungeon nga daw ay tila isang malawak na maze, kung kaya't ang pakikipaglaban sa mga halimaw na insektong naroroon ay hindi ganon kadalas. Subalit pautay-utay lamang ang kanilang nagiging progreso. Ayon nga dito kay Sung Jin-woo na ang kaniyang pinakatrabaho ay ang magbuhat ng kanilang mga bagahe, kung kaya't wala siyang anumang rason upang masangkot sa pakikipaglaban. Dagdag pa nga niyang ang kumita nga raw ng pera sa ganitong kaparaanan ay inaakala niyang magiging isang magandang trabaho. Ngunit lubos naman niyang di inaasahan ang isang babala na marahil nagmula sa misteryosong system na nagpapakita sa kaniya at nagsaad ng payag na mag-iingat nga daw siya sa mga tinatawag na butiki. Lubos nga daw niyang hindi inaasahan ang ganitong klase ng mga babala at hindi rin niya alam kung bakit ito lumabas.
Tanging ang kaniyang nasisiguro nga lamang daw di umano ay hindi kailanman nagkakamali ang kaniyang masamang pangitain. Sa patuloy nga nilang paggalugad sa naturang malawak na dungeon, ay nadaanan nila ang napakaraming bilang ng mga patay na dambuhalang insekto na posibleng pinaslang di umano ng tumatayong pinakabos ng mga ito. Hanggang sa maya-maya ay narating nila ang isang panibagong bahagi at muling inatasan etong si Gyuwan na aninaga ng isang partikular na bahagi at sulok na kagad ngang bumungad sa kanila ang dihamak na mas maraming bilang ng mga napaslang na insekto at nakabalot pa nga sa mga sapot. Posible nga daw na ang kanilang tinutumbok sa ngayon ay walang iba kundi ang lungga ng pinakabos ng mga halimaw na ito, kaya dapat daw silang maging handa. Sa kanilang patuloy na paggalugad nga sa naturang direksyon, ay bumungad sa kanila ang napakaraming bilang ng mga magic crystal na para nga daw tumama sila sa loto. Ayon naman dito kay Gyuwan, ng mga magic crystal na naroroon ay lubang mas mababa ang halaga kung ikukumpara sa mga kristal na kanilang nakolekta sa mga insektong kanilang napaslang. Subalit kung susumahin nga daw ang halaga ng posible nilang makolektang kristal, ay malamang na naglalaro ang presyo ng mga ito sa 10 million won. Sumabat naman ang isa pa nilang kasamahan na sa ganitong sitwasyon nga daw ay kahit ang kapatid pa nitong si Wang Dong-suk ay hindi maiiwasang makadama ng inggit. Subalit kagad naman siyang sinita at pinahinto nitong si Gyuwan hinggil sa bagay na iyon. Dito nga ay nasambit nito ang pangalan ng kaniyang kapatid na Wang Dong-su na hindi nga daw ito palaging tama at literal na nagpapahiwatig ng pagkasuklam dahil sa mga pagpapasya nitong isinagawa. Dahil sa pera, matapos na makatanggap ito ng literal na mataas na ranggo. Malamang nga daw na espesyal ang trato ng mga ito sa kaniyang kapatid sa Amerika. Huwag nga daw nitong iisipin na magmamakaawa siya para sa tulong mula sa kaniyang nakababatang kapatid. Kaniya nga daw gagamitin ang ganitong mga pagkakataon upang mas lalo pang palakasin ang pwersa mayroon ang kaniyang grupo. Masayang masaya ang lahat ng naroroon. Habang muli namang dito ni nais ni Eugene Hu na basahin ang kontratang kaniyang kanina ay pinirmahan. Pagkatapos nito ay nagtanong nga siya hinggil sa nakasaad sa kasunduan dito sa leader nilang si Wang Dong-suk. Aniya ay wala nga daw nakasaad na kabahagi sa anumang makukuhang kristal maliban sa mga magmumula sa mga halimaw na naroroon etong si Sung Jin-woo. Medyo naguguluhan nga daw siya at hindi ba't dapat nahatiin sa 10 at hindi siyam ang mga naturang mana crystals habang mababakas ang kakaibang reaksyon sa kanilang mga pagmumukha. Dito ay ngumiti naman etong si Wang Dong-suk at inilahat na syempre ay kanila itong paghahatian ng patas. Pero bago iyon ay dapat nga daw muna nilang unahin ang ibang bagay. Habang di sinasadyang napatingin sila sa itaas na bahagi at kanilang nasilayan ang tumatayong pinakabos sa lahat ng mga insektong naroroon na tila ba isang dambuhalang gagamba. Pahayag nitong si Wang Dong-suk na marahil alam na rin nilang kapag kanilang napaslang ang pinakabos sa naturang dungeon ay tuluyang magsasara na ang pinto nito. Kung kaya't bago nga daw nila puksain ng tuluyan ang naturang halimaw ay kanila munang sisimulang kunin ang mga mana crystals na naroroon. Maswerte na nga lamang daw sila at mukhang busog pa ito at mahimbing na nagpapahinga mga master. Natanong pa nga niya etong isang hunter na nangangalang Chulbin kung nadala niya ang mga kagamitang kanilang kinakailangan. Subalit ayon naman dito ay naiwan nga daw niya ito sa tarangkahan. Sapagkat wala nga daw maski sino mang makakaisip na mayroong ganitong karaming magic crystal sa naturang dungeon. Malaking problema nga daw iyon. Habang kasabay na humingi ng paumanhin para dito kina Sung Jin-woo. Dahil kinakailangan nilang bumalik upang kunin ang mga ito at iwan silang dalawa upang magmasid muna sa naturang boss ng mga halimaw. Hindi naman sang-ayon etong si Eugene Hu sa naturang bagay. Ngunit paliwanag naman itong si Wang Dong-suk na ang naturang halimaw ay hindi gagawa ng anumang pag-atake hanggat di sila pumapasok sa kaniyang saklaw na teritoryo. Busog pa nga daw ito, kaya't ligtas sila hanggat di sila gagawa ng anumang bagay na hindi nito magugustuhan. Dagdag pa nga niyang hindi ba't iyon ang kapwa unang raid niya at maging raid nitong si Jin-woo sa isang sirang dungeon? Kaya't magtiwala nga lamang daw sila sa kaniyang mga payag habang nakangiti sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nagpaalam na nga ito sapagkat may mahalaga pa nga daw siyang bagay na sasabihin sa iba at kasabay na magpapausok ng tambutso. Huwag na nga daw silang mag-aalala sapagkat babalik sila. Samantalang sa mga oras ding iyon ay nag-iisip etong si Sung Jin-woo na ang pagsasagawa ng raid sa mga ganitong antas ng dungeon ay 10 tao. Subalit ang permanenteng kasapi ng kaniyang squad ay tanging 8 lamang. Habang muli niyang naalala ang una naging payag nitong si Wang Dong-suk. May kakaiba at mali nga daw sa naturang payag. Dito ay inilahad nga din sa atin na ayon sa kanila
ay hindi nga daw nila kinakailangan pangpunan ang dalawang natitirang bakanting pwesto. Habang atin nga makikitang kaniyang inatasan na etong si Gyuan na isara na ng tuluyan ang lagusan patungo sa silid ng boss ng naturang dungeon. Maya-maya ay narinig na lamang nitong sina Eugene-ho ang kakaibang tunog ng pagsabog sa naturang lagusan at kanilang napuna na ang tanging nag-iisang daan, papasok at palabas ay tuluyan ang nasarahan ng mga tipak na mga naglalakihang bato. At sa mga oras ding iyon ay napagtantunan nitong si Sung Jin-woo na ang tinutukoy na butiki ng kaniyang system ay walang iba kundi itong kanilang mga kasamahang nagtraidor sa kanila. At matapos ang naturang pangyayari ay kasabay na doon nga rin po pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 19 at 20 sa manhwa series ng Solo Leveling.